Sila sir. So meron sa atin dito nagpa-overhaul ng tranny parang siguro 6 months ago. May nararamdaman daw silang kakaiba. So sabi ko, sige check natin. Pero tapos na yan, gamit-gamit na nila tong kotse. Kumbaga done deal na yan dati pa. Kaso syempre dito, may care ako dun sa mga kliyente. Sayang naman, mahal yung tranny. Pero for sure, hindi tranny ang problem nito. Sisilipin natin. Sir, eto yung sa inyo sir? Kayo ba yung ano, yung nawala ng power? Ah, alala ko na kayo. Ano nangyari sir? Ayan, siya nakakaalam siya nag-drive kahapon eh. Ay, hello ma'am, sorry, may tao pala. May nginig. Wala namang ano wala naman siyang tranny malfunction dito. Pag ano po, pag unang umarangkada, may nginig. So ito na tapos na kayo sa tranny, di ba? So siguro sensor to. Most probably. Pumunta po kasi ako Makati kahapon. Kahapon kayo nag-drive. Sinundo ko siya sa condo. Hindi kinabahan naman kayo. Kinabahan ako, sabi ko lang. Okay daw ako. Ano to bago yung tranny nyo. Kaso syempre may iba pang parts to Kaya tignan natin kung ano yan. Pero most probably ang baka lumabas dito dahil bago yung internal sensor nyo. Wala nga aero. So engine mahal. Kami kabisado namin kasi alam namin yung mga ginawa namin. So brand new lahat yan. So wala kayong magiging problem. So sabi ko nga sa inyo, baka engine yan ma'am. Kasi yung tranny nyo safe na kayo doon, wala kayong problem din. Ano to, etong generator A na to, most probably yung alternator. Yun yung nagcha-charge ng baterya nyo. So kinapos siguro kayo kahapon ng karga. So ngayon wala na. Pwedeng ito, actually pag nakapula syempre parang nag-fault ng isang beses. So okay lang yan kung manmanan nyo muna. Okay. Pero hindi yan dun sa tranny nyo. Kaya sa kinapos na ganun, hindi niya kaya i-power yung mga something dito sa kotse. Ngayon kung ako tatanungin nyo, mas maganda to, papalitan nyo ng alternator. Kaso pricier ang alternator. Best na ito sa ganitong error, hayaan nyo muna. And manmanan. Ngayon kapag nag-worsen, kunwari lumabas ulit yung ganun, papalitan, saka nyo papalitan yung alternator. Kung pakakapalit nyo lang kasi ng battery, baka may times kasi nag-discharge yung baterya. So pag nag-discharge yung baterya, hindi sapat yung karga, mabibitin kapag in-start mo. Kasi mas malakas yung power ng start Ngayon, may times na nag-error siya ito, pwede ko i-clear to. Pag kinlear ko to, mawawala yan. Ngayon, kapag yan lumabas ulit after a week, magpapalit mo talaga kayo ng alternator niya. Nasa magkano ito? Wala kami kasing stock nun Sa surplus lang mo, nakakabili. Pero may repair ng ganyan, mas mura, mga 7,000. Repair, kaso wala akong masuggest kasi pati kami hirap sa repair. Yung ginagawa namin, bili kami ng surplus. Yung original na ganito, mahal. Hindi naman kasi nasisira yung alternator lagi. Pero tingin ko kasi to, hindi to sira. Ano to? Ayan, pag in-scan ko ulit, pagtapos namin operahan to, nabiyahin nyo na agad. Wala nang problem. Oo, okay naman siya. Goods na ano. Pero nga, may times lang nga ngayon, mga past 2 weeks na pagka nagsisimula ka palang from stop under ka, minsan merong nginig minsan. Saan yun? Wala. Hindi naman malakas, pero mararamdaman meron. Ayun, wala pa rin yung PCM niya. Nag-fault lang siya ng isang beses, ibig sabihin nun. So, best dito, hindi ko kasi masuggest na palitan niyo yung battery. Kasi kung 1 year pa lang yung battery. Pero syempre meron kasi yung may warranty pa yung battery niyo? Kasi ngayon yung voltage nyo 13.6. So almost 14. So pwede. Pero pag inano mo lang siya 13.6 to 1. Last year pa lang. Sa ganitong scenario, ngayon, ang voltage nyo, 13.6, hindi na nag-error So, pwedeng isang beses lang sa inyo nangyari yun. Ngayon, pwede naman, mapalitan namin kaso hinayang ako. Ayan, yun muna. Tapos, monitor. Kapag malayo sa bituka to, kumbaga. Kaya ang tanong ko sa inyo, nadaan nyo ba sa baha? Kasi the only way na lang na masisira mo siya, yung transmission na bago, nilusong mo sa baha. Hindi namin ito nilusong. Oo, so ano to? Goods. Ayun lang, yung PCM lang, wala namang problem.
Ganda. Sige, in-monitor na lang namin. Monitor nyo muna. Tapos, ang tawag dito. Wala, yun lang eh. Pwedeng, yung baterya kasi, may ganyan kaming case naman, yung factory defect ng battery. Okay. Kahit Motolite, may nagli-leak dyan. Tapos, nawawala yung, mabilis ma-discharge. Oh, basta yung lumabas kanina is generator A, more alternator. So, kasi ngayon, one click pa rin eh. Pag i-start mo siya. Ano yan? Oh, one click pa rin. Ginagamit niyo ba lagi? Hindi, mostly to yung weekends lang. Yun eh, yun ang problem. Bira yung magagamit namin siya ng ano. Painitin niyo. Ganun talaga. Painitin niyo Start para lang, okay na ganun. start mga siguro, wag may isang linggong hindi ginamit. Maganda mga every 2 days. Start lang ng 5 minutes lang. 5 minutes start mo lang tapos hayaan niyo lang ganyan. Oo, tapos patayin niyo na. Okay. May times kasi yun, baka anong nangyari doon ma'am, hindi nyo ginamit. Tapos, ini-start mo, yung battery nito, di ba ano yun, 13 kasi kumarga na eh. Sabi mo 11 lang kasi matagal hindi nagamit. So, syempre yung battery, pag katagalan, di ba kunwari 1 year na, parang sa iPhone, lumiliit, bababa. So, ngayon, nangyari, nung 11 volts ka na lang, pag i-start mo, bitin ka sa battery, tumatakbo kayo ng 11 volts lang. Okay. Kaya may nararamdaman ka ma'am na parang ganun kasi ayaw, hindi niya makontrol, hindi niya Hindi niya mabigay yung power Oo, na kailangan. ganun. Ngayon, kung mapapansin nyo, pumunta kayo rito na wala yung problem kasi kumarga na siya eh. 14 volts na ulit siya eh. Kasi nagamit na. Oo, ganun. Ayun lang nga, may issue to eh. Kala ko pa ano, sensor. Ayun lang. Diyan na kayo ulit. ETF lang. Walang, bago yung ATF niyan, pinalitan namin. Oo, so wala. Yung kulan, Oo. pinakailaman nyo na to since 5 months ago. Wala pa. Oh. Ginagawa yun. Ganyan namin nilagay yan. Okay lang na ganun. Oo. Ano yan sir, kung mapapansin nyo, kapag umaga, nag-iiba yan, tumataas yan. Ngayon kasi mainit, kaya bumaba. Kung pumasok na kami sa Ganon. Sumisip-sip yung engine. Maganda yung cooling system nito kasi simula nung 5 months ago natin hindi naman natin inayos yung cooling system eh. Tinapapan lang namin, chinek namin. okay. Yun pa rin yung nakalagay. Ibig sabihin, never siya nagbawas. Okay. So, yun, ganun lang. Ano yun, kinabahan lang si ma'am. Normal lang ba yun kayo? Ano yan? Parang hindi basa-basa. Wala eh, dati pa yan. Oo, kasi kung basa yun, ubos yun. Sabi, may tumataga. O, kahit isang patak, walang taga siya kasi 5 months ago, isipin mo kung nagtataga siya, wala na siyang tubig. Ibig sabihin, kung hindi nyo pa napakialaman yan since 5 months ago, hindi pa kayo nag-top up ng tubig, yan pa rin yung tubig na yun. Oo. So ito na yung luma yung dating may tagas. So, okay lang naman. Oo, yung dating may tagas yan. So okay lang yan, may tagas-tagas, ganun talaga yung kotse. Walang problem doon. Okay sir. Maraming salamat ah. No problem. Thank you. Ano si ma'am, gamitin nyo lang kasi Start na lang. kapag ka kasi kunwari kami, nagre-repair naman talaga kami. Kung tutuusin, pera sa amin yun eh. Palitan natin alternator. Pero lagi ko kayong binibigyan ng magandang option na Gusto namin dito kahit malayo. Malayo ba kami? Saan ba kayo galing? Dati kasi naalala ko kayo. Ano ba yun? Gumagano kayo sa kalsada? Pupunta na kami. Kala ko, ganun ulit. Kaya sabi ko kay ma'am, nag-iisip ako gabi pa nung minessage ako eh. Sabi ko, teka lang, bago na lahat dun ah. Sabi ko, anong masisira dun? Sensor siguro po pwede, sabi ko. Sensor siguro. Kaso hindi, alternator. So okay lang yun. No problem. Thank you po. Simba kayo? Nagsipa kami lang yun. No problem. Gamitin nyo lang. Wala. Stock po kasi 1 week, walang... Yun nga, mas nagkaka-problem yan pag hindi ginagamit. So okay lang kayo, start ng MW at yun na, schedule na ng Basta wag nyo hayaan na isang buong 1 week. pag-tawin din. Kasi ang nangyayari sa kanya pag nag-i-stagnant yung kotse, parang walang hindi nababanat ang buto, magkakaroon ng ng problem eh. Ganun. Matagal pa yan bago magka-problema. Sabi ko nga, di ba? Alternator, pwede ko kayong quota ng alternator. Ayoko eh, kasi mukhang okay pa eh. Gamitin nyo lang. Ayun sir, thank you. Maraming salamat. Ma'am, no problem. No problem. Inakabahan kayo agad eh. Gamitin nyo lang, gamitin nyo lang. Thank you po. Sige ma'am, no problem. Ingat pa. Ano kayo, Edwin? Okay na? Shoutout kay Ma'am Cherry saka sa family niyang matindi. So,
Nagpagawa pala sila is June. So matagal na silang hindi nila dito nabili yung EcoSport nila. Tapos sumangguni sila rito kasi may problem daw yung nabili nilang EcoSport. So ngayon yan yung video nila. Tumatakbo sila 20 lang. So yan yung problem ng EcoSport nila nung bago nila dalhin dito. So agad-agad nung pagkadala nila rito, kailangan kasi nila gamitin. So again, hindi naman sa amin nabili yun, pero kinater pa rin natin. On the spot, binaba namin yung tranny kasi kailangan na nga nila gamitin and kailangan nilang gumana yung kotse. Ang takbo lang nila 20, so ang problema nila is, alam na agad namin, shift fork, tapos binaba agad yung kotse nila, in a snap, a day lang yan guys tapos na agad. So ngayon, after nun, chinek na rin namin lahat dun, pati yung engine nila, nilagyan namin ng coolant and everything. So hanggang ngayon, biruin nyo ng tagal-tagal na, wala pa rin problem yung kotse. Kaso si ma'am, dinrive kahapon, kinabahan. Sabing ganun sa akin Sir, meron po ako naramdaman. Sabi ko, teka lang ma'am, bago po lahat nung nung nakakabit na clutch dyan, malabo po yun magka-problem ulit. After 5 months 5 months ago. So, yan yung sinasabi ko na alam namin yung history every kotse. 'Di ba? So, yon ang naging problem ni ma'am, kung makikita niyo yung scan, generator A, baka pumalya lang ng one time yung alternator nila. Pero upon checking doon sa battery niya, sa palo ng battery niya, upon clearing yon, hindi na bumalik yung sa problem nila sa alternator. Pwede ko naman silang quotean agad na, sige, bili ka ng alternator, meron kami, bentahan kita. Kaso, I mean, hindi naman kailangan gumastos ng tao and hindi ko naman din kailangan magbenta. So, kailangan ko lang kung ano yung tingin ko na best dun sa kotse nila. Ano ba yung best dun? I-clear natin, tapos monitor nyo. Kapag hindi na bumalik yun, then it's all good. So, kinabahan lang si ma'am. Flying colors yung kotse niya. Walang kahit anong pula. Namula lang ng isang beses kasi sa kwento nila, 1 linggo nilang hindi nagamit yung kotse, sabay ini-start. So, nung pagka-start, nabitin yung battery. Hindi niya kayang i-power yung TCM nun. So, nagkaroon sila ng parang onting kalog. Yun lang yung problem nila. So, walang bayad yun kasi syempre, dito yan tawag dito, tinirada sa shop. So, sa mga ganyang issue, maasahan nyo kami dahil hindi kami para kumita lang o makapagbenta ng pyesa doon sa tao. Ang gusto namin, nagagamit mo yung kotse. So, sila, at ease na sila kasi wala palang problem yung kotse. Masaya na sila. So, yun. Tapos,